That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay. This time check is brought to you by Big Time Cheese. Big sa kalami ug big sa kita. Pag Big Time Cheese na. Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pag kayo'y nabasagan, madaling remedyohan. Pagkatapos dikitan, Parang bago na naman. Pioneer Epoxy, pandikit ng kristal, kahoy at bakal, pang-repair ng radiator, Tambucho, refrigerator, martilyo, kutsilyo, gripo, araro, gero, aparador. pampatibay ng bangka, kisame, etc. Pioneer Epoxy, Pioneer Epoxy, paborito ng bayan. Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix. As in, dako yung tabang Sid Panyawan coffee sa karon kay sige na ko padayon og inom, nagababa na gyud siya, nibaba siya og 145 karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June. Sid Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sid Marketing Incorporated. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao. Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President. Anong ganahan man kay ka sa kape? Sa Bila-Bila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho. Kung di ka kainom, mura pagluya na ka? Murag luya-luya, lahi ra gyud. Tungod kay nindot gyud ang Bila-Bila Coffee. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Ako si Radyoman Benji Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow ug limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita. Nakatala karon ang Department of Health kon DOH sa Central Visayas og 5,880 ka mga kaso sa dengue dinhi sa rehiyon. Kinigikan sa bulan sa Enero hangtod sa Hunyo 14 karon tuiga, diin mas taas gini og 2% kung itandi sa milabay nga tuig. Ngagikan gihapon sa Enero hangtod sa bulan sa Hunyo nga aduna lamay 5,674 ka mga kaso sa dengue. Apan mas ubos hinuon ang nakalas gikan sa bulan sa Enero hangtod sa Hunyo, diin anaa lamang sa 10 ka tawo. Apan sa miaging tuig niabot og 20 ka magkinabuhi ang nakalas. Sumala pa sa DOH 7, ang probinsya Sugbo may adunay pinakataas nga kaso sa dengue karon tuiga nga adunay 2,939 ug 5 ang patay. 1,275 usab ang gikan sa probinsya sa Bohol, samtang dinhi sa Dakbayan sa Sugbo adunay mga kaso sa dengue nga moabot sa 999, 378 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug 289 sa Dakbayan sa Mandawi. Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Didings Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ako si Radyoman Benji Tanghian, DYHP, Tatak RMN. Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabatanon. Ever since nga nakatry ko na naanagid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Mo relieve gid sir. Naghaplas kog sa liniment. Dala-dalahon gid na ako. Unya dili man pud kumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan gid ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Cananipas, Surigao City. 34 years old na ko. Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa Sed Marketing Incorporated. Mga higala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pipi Tabliya. Sa kaumot ng kalami, walay mo dili, sa Don Pipi nga tabliya, kini mao'y
paborito. Don Pepe. Don Pepe Tablia, sarap ni bay. Kung makatilaw ka, magpangita ka. Ania, ang usa sa mga nakasulay og naayo sa iBerry. Hello! Ako si Lourdes, usa ka fruit vendor. Naadi ay ko katarata. Ingon si Doc, ipa-opera na. 80,000, di ko oy, mahal kaayo. Nagsulay ko aning iBerry. Nawala ang panganod og blurred sa akong pananaw. Murag na ay mantika sa akong mata. Epektibo sad daw ni sa katiguangan. Sa dihang nag-iBerry ko. Wala na katong panganod sa akong mata. Ug wala madayon ang paopera. Salamat sa iBerry. iBerry papalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. Camel, sukang puti, sa sulian mo panami. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sa sulian mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto. Ang sekreto sa lami. Ayaw si Piata pagpaminaw sa balitang yutahon sa Sieti, ang inyong mga kabukiran, inyong kaugmaon, ang among focus, kaugalingong yuta para sa bukas na masagana. Dinhilang sa balitang yutahon sa Sieti, matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 5:30 sa hapon, makita usab sa DYHPR Limen Cebu Facebook page. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug share ang official DAR Facebook, Instagram ug YouTube accounts nga at Dargo PH Official sa Facebook DAR 7 Central Visayas o sa official DAR website www.dar.gov.ph.com. Hatod ka ninyo sa Department of Agrarian Reform. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctor. Mapalit sa mga butika. Araw-araw, MX3 para extraordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, it's coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Higala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka. Basta sakit sa atay, magjining. Ako si Lorna, 44 anyos. Ingon ang doktor nga na ako'y infeksyon sa atay. Kanilaging sige tag-inom alak og sigarilyo, unya hingaon pagyud og tambok, daghan kog gibati. Nagihilo akong panit, niburot akong tiyan, ug pirme gasuol. Dalira ko maluya, nawala akong gana sa kaon. Daghan na kaayog tambal akong nasuwayan. Puwerte pang mahala, pero wag yun epekto. Gisulayan ako ang yiling. Sa pipila lang ka semana, nabati nako ang kausaban. Salamat sa yiling. Basta sakit sa atay, magjining. Ang yiling mapalit sa Mercury ug mga suking botika. Mahalagang paalala, ang yiling ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Basta problema sa atay, magyiling. Pagbasa sa 10 kabanata ng Aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan nyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko
ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng gano'n ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw niyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa Kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.